Eto na ang sign na hinihintay mo para pumunta sa Bacolod. Consider this as your ultimate Bacolod food guide. Sinuyod natin ang City of Smiles para sa masasarap na chicken inasal. Syempre, hinanap din natin ang mga legendary at trending na kainan. It's a 36-hour food trip in one must-watch video. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Dahil namit daw ang manok sa Bacolod, sisimulan natin ang ating 36-hour Bacolod food crawl din sa Manukan Country. Tayo ay mag-chicken inasal. At syempre, din natin sisimulan sa sinasabi nila na best inasal, ang most popular, ang Aidas. Legit nga rin ang pinaka-popular na inasalan din sa Bacolod. Puno na ng tao, ang dami pang dumadating. Yan, we're privileged na makapasok din sa kanilang ihawan. Grabe, ang dami nilang iniihaw din. Yan. Yun. That's the money shot. Ganda ng kulay. Dahil din yung annatto oil yan So ito, marinade nito. Di native vinegar, annatto oil, garlic. Kaya sarap niyan. Yan, up to 500 daw sila na ulo sa isang araw. Yan. All for the love of serving delicious inasal. Hari na ang order natin. Petcho, paa, saka isol. Tapos umorder kami ng 2 garlic fries. Are na. Kayat ang mantika sa akin. Woo! Ito muna ang pinaka-petso. Kita nyo, ang laki Tapos parang almost butterfly cut para talaga yung mga pampalasa ay noot na noot saka para maganda yung pagkakaluto. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Kita nyo, really juicy. Kahit ang kapal ng pinaka-breast part niya, yung lasa, walang na-overpower na garlic flavor, na maasim na flavor. Talagang perfect yung timpla niya. Again, really juicy, smoky, wow. Tapos daw, may sausawan talaga yan para mas pasasarapin pa natin. Ang sausawan daw niya, kalamansi. Tapos, lagyan natin ng sili. Sinamak. Yes, may kalamansi na. May sukang sinamak pa. Tapos, toyo. Ang ratio daw ng toyo niyan, 2:1. 2 yung suka, 1 yung toyo. Yan. Pilas tayo din Sausaw. Yan, ito yung kanin niya, garlic rice. Tapos syempre, pag inasal, lalagyan mo yan ng chicken oil. Wow! Try naman natin itong paa. Kita nyo, ang ganda rin ng pagkakakat. Talagang almost every inch, every crevice, talagang meron ng marinade niya. And perfectly cooked as well. Yan. Sausaw natin. Yung juicier na dark meat. This garlic rice na meron chicken oil. Wow. Try naman natin ito. Isol. This is chicken ass. Ito na yung pinakamaliit na parte. So ito lang kasi talaga yung pinaka-puwet ng manok. So kasama yung pinaka niya, pinaka-butt niya, pinaka-hips. Kasama. Sausaw din natin. Really crunchy from the cartilage. Really juicy as well. Napaka-solid na start sa ating 36-hour Bacolod food crawl. Must try Aidas din sa Manukan Country. See you sa next one. Ang dami kumakain to sa Aidas. Din sa Bernadette, walang nakain. Yun, trending. Are hindi, pero baka naman deserving. Bibigyan natin ng chance. Malay mo naman. Order tayo ng paa, petcho pack, saka tinai. Yung tinai ay chicken isaw yan. Pero mukha siyang underrated. Ang dami na rin mga artista nagpunta. Yan, pati si Erwan. Saka, kaya ako rin nalaman dahil sa aking idolo, Chef JP. Isa daw sa mga paborito niya rin, din sa Bacolod, kaya ating pinuntahan. Iba yung kulay niya, no? Pero parang ang juicy din. Saka, ang bango din. Ito yung naamoy ko dito, parang more on ano siya,
yung suka. Mas naamoy ko yung suka dito kaysa dun sa, sa Aidas. Tatry na natin to. Ito yung kakagatin natin. Ito yung parang pinaka-juicy na part. First bite. Thank you, Lord. Grabe. Bakit hindi jam-pack tong Bernadette's? Iba yung lasa niya. Again, mas sour siya kaysa sa Aidas. Pero yung sarap level, pareho lang. Kung mas mahilig ka sa mas maasim na inasal, ito panalo sa ito. Pero kung naghahanap ka lang ng masarap na inasal, siyempre susubukan mo rin yung Aidas kasi yun yung pinaka-popular, lalo na kung turista ka. Pero kailangan mo rin isama to sa listahan ng susubukan mo. Eto, kakanina na natin to. Lagyan din natin to ng chicken oil. Tapos ito na, ito yung paa. Yan. Yung mga sunog na parts niya, hindi naman siya totally sunog na nakakapait na. Actually, nakakadagdag siya ng sarap eh. Kasi nagkakaroon ng crunch. Nice, panalo. Kaya naman pala lagi ito pinupunta ni Chef JP. Yung talaga, pinagkakatiwala ako yung palette ng pag sinabi nung masarap para sa akin, susubukan ko talaga. At ito, hindi siya napahiya dito. Ito, tinai, isaw. Ang crispy. Kasi siya, hindi pa nasanay tayo yung mga bilog na isaw. Ito, parang parang ibinuka. So, kita mo, parang naging flat siya. Tapos yun yung itinusok. Kaya kita nyo dito, makikita mo na talagang malinis na malinis. Walang kamoy-amoy, mas naging crunchy, mas naging panalo. So itong Bernadette's, hindi man siya trending, siya ay deserving. Kaya must try din. Kaya solid stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl. See you sa next one. Kanina, puro manok, puro inasal. Ngayon naman, puro seafood naman. Dini tayo sa Gina's Seafood Restaurant. Bali, ang style din dampa style. Yan, tuturo mo kung anong gusto mo. Tapos, kikiluhin. Tapos kung anong gusto mo luto. Kaya ako'y nakapaibig din. Nung napanood ko sa mga vlog, kakatuwa ang presentation ng mga isda. At grabe, ang daming kumakain. Buti na lang yung dating namin, sakto yung buhos ng mga tao, nakapwesto agad kami. Yan na, unahin ko na itong sinigang. First time ko makakasubok ng sinigang na ang pampaasim ay batuan. So yung batuan ay fruit na very abundant this part of the country. So kita nyo, clear yung soup, very clean looking, lots of vegetables. So try ko muna to. So kahit tanga, malaman na malaman, rice, sabaw. First bite. Thank you, Lord. Wow. Yung asim niya, hindi siya sobrang asim. Unlike pag gumamit tayo ng mga sinigang mix. Eto, napaka-fresh yung pagka-asim niya. Saktong-sakto. Tapos nag-complement siya doon sa freshness ng fish. Kumbaga hindi niya in-overpower yung freshness ng fish. So pag mga ganito na kainan, na pag-fresh yung fish, very useful, very welcome. Ang ganito klaseng asim lang. Tapos ito, yan. Look at that. So, ang daming garlic bits. Really flaky. Hindi overcooked. That's very important. Kasi minsan na-overcook yung mga ganito. Pero kita nyo, ang ganda ng pagkakaluto. Tapos kita nyo yung laman. Almost like parang parang pork yung pagkakaluto niya. Pork na very juicy. Ganun yung parang texture niya. Yan. Medyo sweet ng konti, may natural sweetness yung fish, tapos yung pinaka-glaze niya, may sweetness din. This is perfectly cooked, perfectly seasoned. Ang ganda, bagay na bagay doon sa sinigang. Ito naman chili garlic, nice color, hindi super red, parang red-orange. Really plump yung shrimp. Tapos ang maganda sa kanila, kita nyo, inaalis yung vein, so de-vein siya. Kasi usually mga chili garlic shrimp, hindi na dinidebay ng mga restaurants eh. Ito, nice yun, nice. Ayan. What that plum shrimp. Tapos, natin dun sa chili garlic sauce niya. Yung chili garlic niya, kulang sa anghang for me Medyo nasa sweet side ng konti. Pero again, that's for me. Kasi mahilig ako sa manghang. Could use a little bit more heat, pero overall, plum shrimp, flavorful sauce, very garlicky.
Ari naman, yan. What is that? Tawag nila din ay wasay-wasay. Ari daw ay laman ng shell. Yun yung pagkaka-explain niya sa akin. So para siyang scallops na tahong. Parang ang baluko. Tingnan natin kung ganun yung lasa. Wow! Ang ganda ng pagkaka-grill. Tingin ko talaga baluko to or a close relative ng baluko. Kasi nandun yung parang pagka-chewy ng ano ng scallops and then yung texture ng tahong. Yung lasa niya, more on sa scallop side yung lasa. Among these dishes, eto yung naging paborito ko. When in Bacolod, magbubulalo din tayo. At ang bulalo din ay maasim. Dahil yon I can see. At ito yung dining area nila, malaki At ito yung mga bulalo, malambot na iyan. Ari na ang aking kansi. Thank you, sir. Ari na ang large kansi for 470 pesos. Kaya to ng siguro 3 tao to. Look at that, Maro. Kita mo may mga taba, mga laman. Can't wait to try this. Ari na, my first taste of authentic kansi din sa Bacolod. Nasubukan ko na naman kansi before pero sa Boracay ito. Gusto ko talaga yung dito sa Bacolod. At isa sa pinakamatunog na pangalan, isa sa pinaka-popular na kansihan din sa Bacolod, ang Aaron's Kansi. And looking at their kansi, I can see why. Wow, this looks gorgeous. And kita nyo naman yung mga laman, Kita nyo natutunaw yung mga taba, nalalaglag. Tapos, sasabawan na rin natin. Mamaya na natin lalagyan ng mga pampalasa. Pero gusto ko pala muna masubukan yung yung sabaw. Tikman ko muna. Sabaw lang. Siya lasa mo pa rin syempre yung bulalo kasi talagang pinakuluan yung dyan, yung bone marrow. May pagka-oily ng konti and yung konting asim na kikilitin ka lang. Tikman na natin na may kasamang, grabe, napupunit yung taba Pati yung laman napupunit. Aaron's Kansi. First bite. Thank you, Lord. Really tender beef. Tapos, again, nandun pa yung lasa ng yung essence ng pagka-beef niya. Yung beefy taste nandun. And then yung asin. Hindi kasi siya parang sinigang na yung aagawin na yung lasa ng protina. Ito, kumbaga pang compliment lang, pang accent lang, pang level up lang ng dish. Wow. Ang taba, it's like nothing. Talagang, hindi lang like butter Talagang paglapat sa sa dila mo, ubos. Humingi tayo ng prutas na batwa kasi na-curious ako kung anong lasa ng as a fruit. Try natin yun maya-maya. When in Bacolod, bukod sa inasal, kailangan mong na magkansi. And yung Aaron's, must try. Ari na yung batuan. Ito yung ginagamit nila na pampaasim. Siyempre, tinanong ko muna kung pwede siyang kainin ng as is. So, hindi siya mukhang maasim, kulay green. Ang korte niya parang parang kamatis na matigas. Try natin. Ang tigas at ang asim. Ang asim niya, parang parang kalamyas. Parang ganun yung asim. And yung unang bite mo, parang matigas na bayabas, ganun. And now, para sa highlight ng dish natin, yun. Yan, bone marrow. Tapos lagyan natin ng sili. Yung sinasabi ko na good for 2 to 3 itong kansi. Sa sobrang sarap, make sure na 2 lang kayong kakain ito. Pag 3 to, magkakaagawan na. Solid stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl. See you sa next one. Yung kabusugan na yon kailangan ng panghimagas. At kapag nasa Bacolod, kaleya tayo. Ito nyo gaya mga pagpipilian na yan. Dami hanggang doon yan. So umorder kami nung ito yung chocolate cake nila. Bestseller nila yan. Tapos tinanong ko yung pangalawa nilang bestseller, yung cheesecake na white chocolate cheesecake. Kung tama yung rinig ko, confirm natin mamaya. Saka yung kanilang mud pie. Ari yung mud pie, tapos may ibubuhos daw dyan. And ari yung mud pie nila. This looks good. And then white chocolate cheesecake. Their bestseller, imported chocolate cake. Look at that layering. Wow. Try muna natin tong white chocolate cheesecake. Between white chocolate saka chocolate talaga,
Mas gusto ko yung chocolate talaga, pero we'll give this a try. Dahil ito, isa sa mga best sellers nila. Try natin, yan. Yan, with the, ano na rin, with the strawberry jam. First bite. Thank you, Lord. Yung cheesecake niya, yung medyo may asim ng konti. Yung white chocolate nila, surprisingly, hindi masyadong matamis. Tapos, ang ganda ng pagkaka-shave. May crunch ng konti. Tapos yung strawberry, hindi naman ganun katamis. Kung mahilig ka sa cheesecake, this, you should try. Ari yung chocolate mud pie, look at how beautiful that is. So may nuts sa ibabaw, may chocolate drizzle. Not just drizzle, talagang pinuno yung chocolate. And then, ang sarap tingnan nito saka isa rin sa best sellers nila. Crunchy peanuts. Tapos meron din cookies. And then the chocolate na hindi sobrang tamis pero hindi naman bitter na parang dark chocolate. Tapos yung chocolate ay cream. Wow. Sarap. Hindi pa kontra. Tapos dahil hindi pa tayo nagkakape, Americano. Nung tinanong ko yung bestseller nila sa coffee, Americano daw, which is perfect. Perfect pairing sa mga cakes na to. That is good Americano. Hindi lasang sunog yung beans. Labas yung natural sweetness ng kape. And the famous, world famous imported chocolate cake. Yan. Yan. Wow. Creamy dahil yung custard sa gitna saka itong yung chocolate. And then ito, very smooth, very moist. Probably the most moist a cake can be nandito sa imported chocolate cake na to. This is amazing. Pero siguro dahil sa init ng panahon, for me, ari ang the best. Dine sa Caleyas. Solid stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl. See you sa next one. Narin na tayo sa plant ng Mercy and very impressive ng plant nila. Wow, may pa-welcome. Thank you, thank you. Ito yung very impressive nila na production floor. Mamaya baba tayo dyan. Okay, good morning. Welcome to our Mercy P Island. Okay. Wow. And then ito yung grilling area. Grabe, napakabango. So ito yung ube. Ito yung nakapanood natin na ginagawa kanina. Look at that! I love piyaya. First bite. Thank you, Lord. Wow. Crispy dough. Tapos yung ube filling. Tapos warm. Kaya yung pag may piyaya sa bahay, pinapainit ko Must try talaga pag nagbakolot sa piyaya. And Mercy should be on top of your list. And ito yung classic nila. So ito, muscovado sugar yung yung filling. Yan. Ang flaky ng crust, but not too flaky. Again, crispy. Muscovado sugar, although matamis, pero hindi sobrang tamis. This in coffee, panalo. Permission. Ito naman, bizcocho. Paborito ko talaga yung bizcocho. There's something about slightly toasted bread with sugar. Crunchy, fresh, sweet. Another must try sa Mercy. Ito yung butterscotch nila. Another bestseller. Chewy, nutty, with the right amount of sweetness. Makikita mo naman yung quality ng Mercy. Sa packaging pa lang, kita nyo quality na. So ito naman, mango bar. Yan, itsura nga parang butterscotch, pero mango bits yun. Mga mango bits yung nasa loob na yun. Try natin. Mas matikas siya sa butterscotch, Tapos, nandun yung butterscotch flavor, and then yung yung mango. Then nagko-complement, nagdadagdag ng ng sweetness. Sarap din ito. Para sa next stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl, tayo'y magluluwisas fried chicken. Legendary since 1995 yan. Highly recommended by Chef JP himself. Yan, narin na tayo sa Luisa's Fried Chicken, a legendary fried chicken spot din sa Bacolod na merong masarap na garlic spear. So very excited tayo na subukan yun. Pero for now, I wanna try the fried chicken. Siyempre, din ay pinangalan yan. Wow, look at that.
Kitang-kita nyo kung gaano ka crispy and gaano ka juicy. Yan, so ano tayo? Yung thigh part na may konting laman. It's really nice. First bite. Thank you, Lord. Again, sinasabi ko, typical na Filipino Chinese fried chicken but really good, really flavorful. I'm tasting, parang merong 5 spice but really good, really crispy. Again, very juicy. Tapos meron doon silang sauce dito. Not really sure kung anong sauce to, pero kasama, try natin. Dude ako, may chicken drippings to. Kasi really flavorful, parang lasang chicken na may konting sweetness, parang ganun. Try din natin tong maki soup nila. So yung maki soup, yan, may mga really, kita nyo kung gaano kalapot yan, no? Dahil panlumi namin sa Lipa. So ito pala, ulam na rin. Kasi may mga pork slices na siya. Try natin. Wow, it's really good soup. Really satisfying, umami. Nandun yung meaty flavors ng green onion, and the reason why I'm here. Look at that garlic spare ribs. Ang laki ng spare ribs. So, just look at all those garlic. Although hindi naman lahat ng piraso kasi may 5 piraso sa order ay ganito karami yung garlic, pero ito yung susubukan natin. Our first taste of garlic spare ribs, highly recommended by Chef JP. First of all, tender and juicy meat. Yung flavors niya, Chinese inspired. Tapos yung garlic flavor, took it to another level. Took it home. Sobrang hilig ko sa mga spare ribs sa mga restaurant, but this is the best I've tried. I know when you hear of Bacolod, iniisip natin inasal pagdating sa pagkain. Pero make sure isama nyo yung Luisa's Fried Chicken sa itinerary nyo. Ito, panalong combo na to. Basta, don't forget to try the garlic spare ribs. Samahan nyo rin ng chicken. Solid stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl. See you sa next one. Para sa next stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl, tayo magtatalaba din sa Garage Talabahan. Yan. Isang garne. Ang 100. Yan. Tapos din yan i-steam. Yan, ilalagay sa net para ma-steam ng ayos. Yun. Yan. Luto na. Parang mga mga 2 minutes lang. Here, ang bango. Amoy dagat. Tapos sila na rin ang magbubukas. Yun ang mahirap dyan. Yun. Yung mataba pa rin. Yun, nice. Yan. Hindi na masama sa 100, ano. Wow. So, fresh oysters from Maclan. Tapos, in-steam ng konti for about 2 minutes. Gusto ko matry muna ng walang sausawan. Ito muna, wala munang suka or anything. Try natin, talaba ng Garage Talabahan. First bite. Thank you, Lord. Tastes just like the sea. Salty, fresh, smooth. Sarap ito with suka. So meron sila din na sinamak. Ang daming, may nakita akong bawang, sili. Lalagyan natin yan. Yun. Yun ako naparami. Natin. Yun na. Talaba na may sinamak. Panalo. Tapos meron din sila ditong sausaw. Ito siguro yung pinakasausawan nila. So, sili, kalamansi, tapos lalagyan din natin ng suka. Lagyan natin ng konting sausawan na yun. Yun na. Kalamansi, suka, sili, panalo. Solid stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl. See you sa next one. Para sa last stop sa ating 36-hour Bacolod food crawl, din na tayo sa Chairos. Mag-iinasal tayo. At yung kanilang kakaibang way ng pag-serve at pagkain ng kanin. Ang orderin natin isang paa, isang petso, tapos masarap din daw yung barbecue din. Ayan na, nandito na tayo sa Chairos. So, ang kanin din pwede naka-serve na naka-plato tapos may cup or nasa plastic. Bakit naka-plastic? Kasi yan, diyan yung chicken oil, tapos may garlic yung rice niya. Ang gagawin din
aring plastic. Lalagyan mo ngayon ng chicken oil. Yan. Tapos mainit na kanin yan. Lagyan mo ng chicken oil. Not really sure kung gaano kadami. Basta nilagyan ko lang. So to, isa pa. Yan. 4.5. Tapos, mimix-mix mo ngayon yan. Pipindot-pindotin mo lang. Make sure na yung garlic ay kakalat din. Tapos yan, dahil yung oil mag-a-act sa binding agent, ay ang kakalabasan dyan, yeah, very handy na rice. Yan. Try natin ng rice lang na may chicken oil and garlic. First bite. Thank you, Lord. Nice. Lasang-lasa yung chicken oil and then the fried garlic. Tapos warm rice. Panalo. Ayan, so try na natin. Yung inasal nila, yan. Yung color niya, more yellowish than the ones we tried. And medyo mas maliit pero bagay naman doon sa price nila. Try na natin yung pecha pack nila. Really juicy as well. Very flavorful. Yung lasa niya, ganun din eh. Walang na-overpower na lasa ng bawang, na lasa ng vinegar. Nice. I can see kung bakit very popular to. This is also good chicken and asal. Tapos, paired with the rice. Panalo. Gawa din tayo ng sausawan. Yung paa, lagyan natin ng sausawan. Calamansi, vinegar, and a little soy sauce. Tapos ito yung ano nila, paa. Hilas tayo ng isa. Very juicy. Kung sa value for money, pasok na pasok itong gyros. Ito yung barbecue nila. Ito daw talaga yung pinakasikat dito eh. Try natin. Really sweet. A little salty. Para siyang maalat na tocino. Lagyan natin ng gravy. Bagay na bagay din sa kanin. So that was an epic 36-hour Bacolod food crawl. Na-miss ko ba ang paborito nyo? Meron ba ako na-miss na dapat kong kainan? Let me know. Babalikan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click the subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.